Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Bago po matapos ang araw na ito, pakinggan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Lucas, chapter 9 verse 11 up to 17. Nang malaman ito ng mga tao, sila'y sumunod. Malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Nagsalita siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Na isa-isang ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito pong miracle ngayon, ang himala na ginawa ng Panginoong Hesukristo ay ang multiplication of the bread. Maliban sa pag-akyat, yung resurrection o muling pagkabuhay ni Jesus, itong kwento na to ay mababasa natin sa lahat ng gospel. Sa gospel ni Luke, ni Mark, ni John, tsaka Matthew. Ito po ngayong araw po ay pinagdiriwang natin yung solemnity of the body and blood of Jesus Christ. Ito yung Holy Eucharist. Ito yung natatanggap natin sa banal na misa kapag nagko-communion. Kaya magandang pagnilayan natin, mga kapatid, itong miracle na ito dahil dito natin makikita o maintindihan ang kapangyarihan ng Panginoon na ipagkaloob sa atin ang kanyang buong katawan at dugo. Sa ibang bansa, pinagdiriwang na yung solemnity of body and blood of Christ nung Huwebes. Kasi nga, ang Huwebes ay ito yung araw kung saan pumunta ang mga alagad
sa isang upper room para karoon nung Last Supper na tinatawag. Tapos nung Friday, yun na, doon na yun yung Biyernes Santo, yung ipapako na si Jesus sa krus. Kaya noong Thursday, yun yung time na nagkaroon sila ng hapunan. Tapos doon din hinati-hati din ng Panginoon ang bread doon at ibinigay sa kanyang mga alagad. So kung ano yung sinasabi ng Panginoon doon, yun yung maririnig natin sa banal na misa bago mag-communion. Yun lamang po mga kapatid. God bless, and nawa magkaroon kayo ng panibagong lakas at sigla para bukas sa Lunes. Thank you for listening.